Palad sa pera ang pamilya ni Jayden. Magsasaka ang kanyang ama at labandera naman ang kanyang ina. Ngunit ganun pa man, nagampanan naman ng pamilya ang pagpapalaki na maayos sa binata. Sa katunayan ay 2 taon na lang at tuluyan na makakapagtapos ang binata sa kursong education. Iho, anak, matulog ka na at wala ka namang klase bukas. Wika ng ama ni Jayden. Napangiti naman ang binata. Ay, paano ako makakatulog dito, Tay? Kung dinalhan mo ko ng kape. Akala mo ata, di ko nakita, ha? Abay, hindi sa'yo to, anak. Sa akin to. At magbibilang pa ako ng mais at ilalagay sa sako para maibenta bukas sa bayan. Aba, tulungan ko na pala kayo kung ganoon. Kaysa naman matulog na ako dito, tapos kayo ay hindi pa. Ang anak talaga. At tupagin mo ang pag-aaral mo at baka mawala pa sa'yo ang scholarship mo. Alam mo naman na kakunti lang ang pera natin. Baka di ka makatapos ang kolehiyo kung mawalan ka ng scholarship. Nag-aalala na wika na matanda. Simula high school hanggang college ay scholarship ang nagpapagaan ng bayarin ng magulang ni Jayden sa paaralan. Tumawa naman si Jayden. Relax lang po kayo. Kaunting panahon na lang at makapagpapahinga na kayo. Ako na ang magtatrabaho at luluwas tayo sa bayan upang doon manirahan. Tapik ng binata sa likod ng ama. Naiiyak naman ang matanda. Aasahan ko yung sinabi mo, anak, ha? Aasahan ko na sana pagtanda namin at may maganda ka ng trabaho, hindi mo kami pababayaan. Alam kong wala kang utang sa amin, anak, dahil karapatan mong mag-aral bilang anak namin. Pero sana, huwag mong kalimutan ang sakripisyo namin sa'yo at ang sakripisyo mo para sa amin ng nanay mo. Napangiti at tumayo naman si Jayden. Kahit kailan ay hindi ko kayo kakalimutan, Tay. Kayo ng nanay. Wala ako sa mundong ito kung hindi dahil sa inyo. Kapwa napangiti ang dalawa habang tinatapos ang gawain. Natapos na rin ng binata ang kanyang proyekto kaya tinulungan na nito ang matandang ama upang mas mabilis matapos ang pagliligpit ng kanilang mais. Sanay na si Jayden sa trabahong bukid, pati ang katawan niya ay nasanay na rin, kaya kinabukasan ay maaga pa rin nagising ang lalaki upang maghanda dahil tutulungan niya muli ang ama na mabenta sa bayan ng mais. O anak, sasama ka? Wika ng matanda. Oo, Tay. Teka lang, at magpaalam muna tayo kay nanay. Hindi na naghintay na sagot si Jayden galing sa ama at pinasok na ang ina sa kwarto nito. Nakita ng binata na tulog pa ang ginang. Napangiti na lamang si Jayden dahil napaka-peaceful ng tulog nito. Nay, di ko sana balak na gisingin ka pero aalis kami ng tatay. Babalik rin po kami kapag matapos na namin ibenta at i-deliver ang mais. Wika ni Jayden, tsaka dahan-dahan na umupo sa tabi ng ina. Hinawakan ito ng binata. Nagulat naman si Jayden dahil sobrang lamig ng kamay ng ginang. Kaagad tinapat ni Jayden ang tenga sa ilong ng ina. Doon na pagtanto ng binata na wala ng buhay ang matanda. Kaagad nitong tinawag ang ama upang sabihin ang nangyari. Mabilis naman niyang pumasok sa bahay kubo. Huli na ang lahat dahil patay na ang kanyang asawa. Iyak lamang ng iyak ang matandang lalaki habang si Jayden naman ay humihingi ng tulong sa kanilang kapitbahay. Hindi mo ko pwedeng iwan, mahal. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Wika na matandang lalaki. Tay, tama na. Andito pa ako, Tay. Hindi yan magugustuhan ni nanay kapag naririnig ka niya. Malungkot na wika ng binata. Ilang araw ang nakalipas ay nailibing na ni Jayden ang kanyang ina. Malungkot na malungkot ang dalawang lalaki. Ngunit nagpakatatag si Jayden dahil kitang-kita niya kung gaanong kalugmok ang kanyang matandang ama. Ngunit kahit anong gawin ng binata ay hindi na niya maibabalik ang sigla ng ama.
Hanggang sa lumipas ang 1 linggo ay nakarating na ang matandang lalaki. Dadalhin kita sa ospital, Tay. Mas mabilis kang gumaling kung doon ka magpahinga. Saad ng binata. Ang iyong ina ang aking pahinga, anak. Mahal kita, Jaden. Mahal mo ba ako? Ang sagot ng kanyang ama. Mahal na mahal ko kayo ng nanay, Tay. Kaya nga ako nagsusumikap dahil sa inyo para maiahon ko kayo sa hirap ng buhay. Malungkot na sagot ng binata. Kung ganoon, hayaan mo kung puntahan ng nanay mo. Sa kanya ako magpapahinga. Alam kong kaya mo na ang sarili mo. Panahon na siguro para magpahinga na rin ako, iho. Hindi na nakapagsalita si Jaden. Umiiyak lamang siya habang hawak-hawak ang nangungulubot na kamay ng ama. Tay, natatakot ako. Natatakot ako na baka di ako magtagumpay sa buhay. Ang tinig ng binata. Huwag ka matakot, anak. Gagabayan ka pa rin namin ng nanay mo. Pagod na ako, anak. Hayaan mo na ako magpahinga kasama ang iyong ina. Hindi na nakayanan ni Jaden ang sakit na nararamdaman. Niyakap na lamang niya ang ama tsaka tumango. Sige, Tay. Pahinga ka na. Yakapin mo ang nanay para sa akin. Gabayan niyo pa rin ako kahit wala na kayo dito sa tabi ko. Habang buhay ko kayo pasasalamatan ni inay sa pag-alaga at pag-aruga ninyo sa akin. Mahal na mahal ko kayo, Tay. Iyon ang naging hudyat sa matanda. Sa huling patak ng kanyang luha, ang pagtigil ng kanyang hininga. Umiyak pa rin si Jaden. Hindi niya lubos maisip na sa edad na 23 ay mawawalan na siya ng magulang. Sa oras sa iyon, hiniyaan lamang ng binata na mayakap ang namatay na ama. Mabilis lumipas ang araw at nasa harap na ng puntod na magulang ang binata. Dala-dala ang basket na may laman na prutas at nagsindi ng kandila. Tumigil muna ako sa pag-aaral, Nay, Tay. Magtatrabaho muna ako para may pangtustos ako sa pag-aaral ko sa susunod na taon. At ibebenta ko rin pala ang lupain natin dito, pati na ang maisan, para naman may panimula ako. Dadalawin ko pa rin kayo dito at may isang tao na maglilinis dito sa puntod ninyo. Sa ngayon ay kailangan ko munang lumuwas sa lungsod upang maghanap ng trabaho. Wika ni Jaden sa kanyang magulang. Nakadama naman ng ginaw ang binata. Ramdam niya ang yakap ng kanyang magulang. Tumulo naman ang luha ng binata, ngunit ngumiti din ito kalaunan. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Huwag kayong mag-alala at mag-iingat ako. Mabilis ang naging takbo ng araw at tuluyan ng ibinenta ng binata ang kanilang maisan at lupa. Binangko nito ang ilang pera para naman hindi ito maubusan habang naghahanap pa ng trabaho. Nakakita ng maliit na bahay ang binata sa lungsod at nirentahan yon. Doon muna pansamantalang nanirahan si Jaden habang naghahanap pa ng trabaho. Habang si Ninya naman ay mainit ang ulo dahil kakatapos lamang makausap ang kanyang ama sa telepono, kailangan muna maghanap ng mapapangasawa si Ninya bago mapunta sa kanya ang lahat ng mana niya. Bakit ko naman kailangan maghanap ng asawa kung kaya ko naman ang sarili ko? Naalala ng dalaga na tanong niya sa ama. Because you're a lady. Kailangan ng babae ang isang katuwang sa buhay. Hindi kompleto ang bahay kung walang bobong anak. Oh, come on, Dad. I finished study without a guy. Kaya alam ko na kaya kong magtayo ng bahay kahit walang lalaki. Listen to your dad, Iha. Mas maganda ang pamumuhay ng isang tao kung may katuwang ito. Ikaw ang magiging ilaw ng tahanan at ang asawa mo ang magiging foundation ng bahay. Wika naman ng Donya.
Sakit lang sa ulo ang lalaki, Dad. I'd rather live myself alone kesa mapapangasawa ng lalaki na di ko mahal. Kaya nga ikaw ang maghanap, iha. Hindi ka namin irereto sa mga anak ng kupadre ko. Ikaw ang bahalang pumili ng lalaki. Please, iha. I'm getting older, anak. Sana man lang bago ako mawala sa mundong ito, ay makikita ko pa ang apo ko. Napangiwi naman ang dalaga. Dad, wala nga akong balak mag-asawa. Apo pa kayo dyan. Basta, kukunin ko ang mana ko dahil anak mo ko. Period. Umiling naman ang matanda. Nakalimutan mo ata, anak, na ako ang ama mo. Ako ang masusunod. Walang asawa? Fine. Wala kang mamanahin sa akin. I will donate all my money sa charity ng mom mo. Mas matutuwa pa yun sa gagawin ko. Tayong dalawa na lang ang nandito sa mundo, anak. Have some respect. Hindi na nakasagot si Ninya dahil pinatayan na siya ng kanyang ama sa telepono. Hindi tuloy maiwasan ng dalaga na magdabog sa loob ng kanyang kondo. Agad namang may natanggap na text ang dalaga sa kanyang cellphone na pangiwi muli ng kanyang muka nang mabasa ang text message ng ama. 1 year, anak. Bibigyan kita ng 1 taon para hanapin ang lalaking maging asawa mo. Kapag maihaharap ka na sa akin, ibibigay ko lahat ng mana mo on the spot. I'd do anything, Dad, para makuha ko ang dapat na sa akin. Ang unfair naman ata kung wala akong matatanggap dahil lang sa wala akong asawa. Ang bata-bata ko pa para mag-asawa. My gosh, I'm only 23, my goodness! Agad nakapag-isip ang dalaga. Unti-unting may namumuong ngiti sa kanyang labi. Watch out, Daddy. Gusto mo ako mag-asawa? Pues, ibibigay ko yan sa'yo. Sa isip ng dalaga. Agad naghanap ng kakilala si Ninya, nais niyang may magpanggap na asawa niya at kapag makuha na ang mana ay doon niya pakakawalan ang lalaki. Handa ako magbayad ng 1,000,000 para lang sa mana ko. I should marry a man pala para makuha yun. May napili na sana si Ninya pero napagtanto niya, hindi niya type ng lalaki. Masyadong manyak itong si Jake. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Pass. Pwede itong si Mike, pero parang sekretary ko naman kung kasama ko. Sobrang nerdy. Pass. Marami pang lalaking tinignan ang dalaga sa screen hanggang sa sumakit ang ulo niya dahil wala siyang mapili kahit isa. I need some air. My God, hihimatayin ako nito. Bakit pa kasi hindi ako na-in love noon? Hanggang ngayon? At bakit naman kasi walang lalaki nandigaw sa akin? Ay nako, makapaglakad nga muna. Mabilis na nakababa ng building si Ninya. Naglakad-lakad muna siya hanggang sa mapadpad siya sa plaza ng lugar. Napangiti naman ang dalaga habang tinitingnan ang kanyang paligid. Maraming bata na naglalaro at may mga grupo ng kabataan na kumakain, ngunit kalaunan ay nawala rin ang ngiti ng dalaga. How I wish, simple lang din ang buhay namin ni Dad. Di sana katulad ko rin sila dito. Masaya, parang walang problema. Sa isip niya, nakadama ng inggit si Ninya dahil mula pagkabata ay nasa bahay lamang siya at hindi man lang pinasyal sa plaza kahit noong buhay pa ang kanyang ina. Hindi na malaya ni Ninya na tumulo na pala ang kanyang luha. Kukuha na sana siya ng panyo nang may biglang pumahid ng kanyang luha. Hindi kaagad nakagalaw ang dalaga. Titig na titig siya sa isang estranghero na nasa harap niya. Pasensya ka na. Kanina pa kasi kita tinitignan. Alam ko may problema ka kaya lumapit na ako sa'yo. Sakto naman. Tumulo ang luha mo kaya pinahiran ko na. Wika ng lalaki. Salamat po. Pero di mo dapat yung ginawa. You don't know me. And I don't know you either. Utal na sagot ni Ninya
at tila hindi na makatingin ng diretsyo sa mata ng kaharap. Tumawa naman ang lalaki. Ako nga pala si Jaden. Ikaw, ano pangalan mo? Taga dito ka ba? Tumaas lang kilay ni Ninya. Tumingin siya sa paligid pero wala namang pumapansin sa kanila. Napahinga na lamang siya ng malalim. Ako si Ninya. And yes, I live here. Diyan lang sa kondo malapit dito. Wow! Kondo! Mayaman ka pala. Sorry kung pinakialaman ko ang luha mo, ma'am. Nakita ko kasing malungkot ka. Napatawa naman si Ninya. Silly, marami nagsasabi na mayaman raw ako. But I'm not. Sakto lang, ang parents ko ang mayaman. Maging mayaman lang ako kapag nakuha ko na ang yaman ko. Nalilito naman si Jaden pero ngumiti na lang ito. Ngumiti na rin si Ninya. Sakto namang may parang ilaw sa ulo ng dalaga. Oh my God! Pwede na to! Sa isip ni Ninya. Lihim niyang tinignan mula ulo hanggang paa ang binata. Guwapo, macho, and looks like mapagkakatiwalaan naman to. Uy, hindi ako bad guy ha. Kung makatingin to sa akin. Pinalaki ako ng nanay at tatay ko na mabait at hindi basag ulo. Ang tinig ng binata. Hindi naman. I wonder anong ginagawa mo sa ganitong lugar. At tingin ko ay nag-iisa ka lang? Palusot ng dalaga. Naghahanap ako ng trabaho at saktong pagod na ako kaya nagpahinga muna ako. Aalis na sana ako na makita kitang tila malayong iniisip. Tingin ko ay hindi naman pera ang problema mo, kaya lumapit na ako. Talaga? So kung tingin mo pera lang ang problema ko, ay hindi mo ko lalapitan? Siguro. Kasi pera din problema ko. Kaya iwas muna ako sa mga taong parehas ang problema ko para di madagdagan. Ngiting sagot ni Jaden na ikinatawa ng dalaga. Napahalakhak naman ang dalaga dahil sa sagot ng binata. Ganoon min ang binata. Tumawa na rin ito kasabay ni Ninya. Oh my God! You really made my day, Jaden. So, taga saan ka? Nandito rin ba ang parents mo? Doon nawala ang tawa at ngiti ni Jaden. Napatingin tuloy ito sa langit. Nagpapahinga na ang nanay at tatay ko, Ninya. Malungkot nga ako dahil di ko man lang naiparanas sa kanila ang maginhabang buhay. 23 na ako pero kulang pa ako ng 2 taon para makapagtapos ng pag-aaral. Napagod na sila kaya mas pinili ng magpahinga. Natigilan naman ang dalaga. Tila hinaplos ang puso niya para sa kaharap. I'm sorry for your loss, Jaden. Kaya ka ba naghahanap ng trabaho dahil nag-iisa ka na lang sa buhay? Oo. Tumigil muna ako sa pag-aaral. Mag-iipon muna ako. Nabenta ko na ang lupa at maisa namin sa bukid para may magamit naman ako habang nagsisimula pa. Ang lungkot naman. May nakita ka na bang trabaho? Kasi kung wala pa, maibibigay ako sa iyo. Para naman bumalik lahat ng enerhiya sa katawan ng binata nang marinig niya ang sinabi ng bagong kakilala. Talaga? Bibigyan mo ko ng trabaho? Sige ba? Anong klaseng trabaho yan at saktong wala pa akong mahanap? Natuwa naman si Ninya sa naging sagot ng binata. Sumama ka sa akin at kakain muna tayo at doon natin pag-usapan lahat. Wika ni Ninya at tumalikod na sa binata. Napangiti naman si Jaden. Lihim din siya nagpasalamat dahil nakilala niya ang dalaga. Mabilis tumipas ang oras at nasa isang restaurant na ang dalawa. Sinabi na rin ni Ninya ang plano niya para kay Jaden. Agad namang nabilaukan ang binata. Mabilis naman itong binigyan ni Ninya ng tubig. Seryoso ka ba, Ninya? Gusto mo kong magpanggap na asawa mo para makuha mo ang mana mo sa dad mo? Tanong ng binata nang mahimasmasan ito. Yes, Jaden. It's true. Hindi ka naman lugi.
Dahil sa oras na nasa akin na ang mana, ay maghihiwalay din naman tayo at bibigyan kita ng 1,000,000. Sa panahon na nasa poder pa kita, libre ka lahat. Pure business, walang personalan. Napailing naman ang binata. Ganyan mo ba talaga kamahal ang mana mo? At kailangan mong linlangin ng ama mo para makuha ito? Nag-init naman ang ulo ng dalaga sa narinig. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha sa mukha ng binata. Mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo, Jaden. Di mo ako kilala. At magsisisi ka kung ano ang magagawa ko sa iyo. Hindi naman nagpatinag ang binata. Bagkus ay nilapit din nito ang muka, kaya isang galaw na lang ay magkahalikan na sila. Are you threatening me, sweetheart? Kasi kung oo, I'm scared. I mean, I'm not scared. Sagot ni Jaden tsaka umupo ng tuwid. Para naman binuhusan ng tubig ang dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bilis ang kanyang puso at ang init ng kanyang katawan. Unang beses itong nangyari sa kanya. Ano-ano ang dapat kong gawin sakaling pumayag ako, Ninya? Maya-maya ay wika ni Jaden. Mabilis namang napatingin ang dalaga dito. Napalunok pa ito na sariling laway dahil ramdam niya ang uhaw sa kanyang bibig. Marami. Una na doon ang makumbinsi ang dad ko na totoong mag-asawa tayo. Magpapakasal tayo sa ibang bansa para mabilis ko lang ma-file ang divorce kapag maghihiwalay na tayo. Grabe ka naman. Hindi pa nga tayo nagsisimula ay nag-iisip ka na ng divorce, sweetheart. Huwag ganyan. Malay mo, mahulog ka sa akin. Biro ng binata na ikinapula ng mukha ni Ninya. Hindi yan mangyayari. Paano mo nasabi? Because I said so. Hinihingal na ang dalaga kaya tinaas na ni Jaden ang kanyang dalawang kamay. Okay. Deal. 1,000,000 kapalit ang pagpapanggap na maging asawa mo. Makukuha ko ang 1,000,000 kapag nakuha mo na ang mana. Deal. Wika na lang ni Jaden tsaka nilahad ang kamay. Hindi naman nakasagot agad ang dalaga pero kalaunan ay tinanggap niya ang kamay nito. Pinisil pa ito ng binata, naging dahilan para makadama ng kuryente ang dalaga. Sana lang di ko ito pagsisisihan, sa loob-loob ni Ninya. Lumipas ang ilang buwan at lumipad na ang dalawa patungo sa ibang bansa. Walang sinabihan ang dalaga na ikakasal na siya sa lalaking nakilala lamang niya sa plaza. Mabilis lumipas ang panahon at legal ng kasal sina Ninya at Jaden. Sa araw na iyon ay pauwi na sila sa mansyon ng ama ni Ninya upang ipakilala si Jaden bilang asawa niya. Tumawag ka na ba sa bahay niyo, Ninya, para ipaalam na darating tayo? Kinakabahan na tanong ni Jaden. Yes, and can you please calm down? Mahahalata ka ng dad niyan eh. Sagot naman ng asawa niya si Ninya. Okay, fine. You can't blame me. Panloloko itong ginawa natin. Hindi natin nilaloko ang dad ko, Jaden. Kasal tayo at hindi fake yon. Pero alam natin kung bakit tayo nagpapakasal, Ninya. Alam kong hindi mo ko mahal. At ano ang rason mo kaya tayo nagpakasal? Natulala naman ang babae. Ngayon mo pa ba maisip na mag-back out, ha? No, of course not. Kasal na tayo. At syempre kailangan kong 1,000,000 dahil bibilhin ko muli ang maisan at lupain ng tatay. Iyon ang anang alaala ko sa kanila. Nasa bangko ang iba kong pera pero kulang pa yon. Natigilan naman si Ninya. Simple lang ang problema ng lalaki pero nakadama pa rin siya ng awa dito. Okay, suit yourself. Malapit na tayo. Sagot na lang ng babae. Ilang oras din ang lumipas at papasok na ang dalawa sa mansyon ng Don. Hindi pa man tuluyang nakaapak sa loob ng mansyon si Jaden ay naglanding na sa kanyang muka ang kamao ng Don. Napatili naman ang babae, pati na ang mga katulong nito.
Galit na galit andon dahil hindi niya alam na ikinasal na ang kanyang nag-iisang anak at hindi pa siya nakadalo dito. Sorry po, Papa. Hindi ko po intensyon na ilayo o itakas ang anak ninyo. Kaya ko siya pinakasalan. Mahal ko po ang anak mo at ayaw ko lang magbago ang isip niya. Kaya pinakasalan ko na agad siya. Wika ni Jaden na hawak-hawak ang kanyang panga. Malalim ang naging hininga nandun. Sa oras na marinig ko na sinaktan mo ang anak ko, ay makakatikim ka sa akin ng higit pa riyan. Hindi yun mangyayari dahil mahal ko ang anak ninyo. Kahit pa ulit-ulit mo akong sapakin, ay okay lang po. Basta kasal pa rin sa akin ang anak nyo. Nakayukong sagot ng lalaki. Hindi alam ni Jaden kung bakit tila galing sa puso lahat na sinabi niya. Basta ang alam niya sa oras sa iyon ay kailangan niyang pagtakpan ang asawa niya. Tara na sa dining room. Nakahanda na ang pagkain. Sa wakas ay sabi ng ama ni Ninya. Nakahinga ng maluwag ang babae. Mabilis siyang dinaluhan ng asawa tsaka tinignan ang mukha nito. Sorry Jaden, di ko alam na masasapak ka ng dad. Okay lang, sweetheart. Isang sapak lang naman to. Tawa ng lalaki. Gawin ko na lang 1.5 million ang suhol ko sa'yo para dyan sa sapak ng dad. Wika ng babae at kumapit na sa lalaki. Hindi naman agad nakasagot si Jaden. Bigla siya nagalit sa sagot ng asawa. Hindi na lang siya umimik at sinundan na nila ang ama ni Ninya. Sa hapagkainan ay walang may gusto magsalita. Parehas silang nakiramdam sa isa't isa hanggang sa binasag na ito ni Jaden. Papa, Napatingin naman andon sa lalaki. Hindi ito sumagot pero alam ng lalaki na nakikinig ito. pasensya na po kayo ulit. Natakot lang po ako na baka umatras ang anak ninyo sa kasal namin. Kilala niyo naman pa si Ninya. Papa, I know my daughter very well, iho. At alam kong wala siyang nobyo mula noon hanggang ngayon. Kaya nagtaka ako, bakit siya ikinasal sa lalaking hindi ko man lang nakilala. I'm so sorry, Dad. Inilihim ko sa iyo si Jaden. He is a good man, Daddy. I can guarantee you that sabat naman ni Ninya. Hindi na nagsalitaan doon. Ganoon din si Jaden. Kinagabihan ay pumasok na si Jaden sa kwarto nila ni Ninya. Good job, Jaden. Pinahanga mo ko kanina. Kahit nasapak ka na ng daddy, kinakausap mo pa rin siya. May bonus ka sa akin kapag makuha mo na ang Hindi na natapos ang babae ang sasabihin dahil sinunggaban na ito ng halik ni Jaden. Nanlaban ang babae pero masyadong malakas si Jaden hanggang sa sumuko ito at tuluyan nang nagpahalik sa lalaki. Unang halik yun ni Ninya at nagustuhan niya ito. Hindi nagtagal ay tinugon na rin ni Ninya ang halik ni Jaden. Hindi alam ng dalawa na may nakatingin pala sa kanila, ang ama ng babae. Napangiti na lang andon. Naniniwala na siya na totoong kasal na ang kanyang anak. Babawi na lang ako sa apo ko. Sa isip nandon, hindi man niya nabigyan ng bonggang kasal ang anak, babawi na lang ito sa kanyang magiging apo. Kinabukasan ay maagang nagising si Jaden. Nagkakape siya sa hardin ng mansyon ng asawa. Kagabi bago natulog ang lalaki ay may napagtanto siya. Mahal niya ang asawa na sa papel lamang. Nang halikan niya ang babae ay galit na galit siya rito dahil wala itong ibang iniisip kundi pera. Kapag may magawa siyang tama ay wala itong ibang sasabihin kundi dagdagan ang suhol niya. Ang aga naman ng gising mo, iho. Nagulat naman si Jaden sa biglang pagsulpot nandun. Nakapagpa siya ang lalaki na sabihin niya sa don ang totoo. Maaga po talaga akong gumising dahil nasanay ako sa bukid namin, Papa. Nalito naman andon. Saan ka nakatira, iho? At paano mo nakilala ang anak ko?
Doon na sinabi ni Jaden ang lahat. Simula kung saan siya galing at paano niya nakilala ang anak nandun. Hindi ka agad nakapagsalitaan doon, ngunit nakabawi rin ito ilang segundo. Bakit mo ito sinabi sa akin ngayon? Kung may plano pala ang anak ko sa manay niya. Tanong ng Don. Napatingin naman si Jaden sa ulap. Dahil ang turo sa akin ng magulang ko ay ang magpakatotoo sa sarili at sa nararamdaman ko. Madali kong gawin ng pagsisinungaling kay Papa. Pero hindi ako sa puso ko. Ibig mo sabihin, mahal mo ang anak ko? Opo, Papa. Nahulog na ata ang loob ko sa kanya noong nakilala ko siya sa plaza. Pero kagabi ko lang napagtanto ang lahat. Napangitian Don sa narinig. I accept your apology, iho. Hindi ako galit dahil sa ginawa niyo sa akin. Pero alam kong totoo ang kasal ninyo. I can see that you're a good husband sa anak ko. Ang problema, kung itutuloy niya ang plano na divorce kapag makuha na niya ang mana niya. Hindi na lang sumagot si Jaden. Alam niyang masasaktan siya sa kapag dumating ang oras iyon. Pero tatanggapin niya ito ng buong puso kahit pa yun ang unang niyang kasawian sa pag-ibig. Hindi alam ng dalawang lalaki, nagising na ang babae sa taas ng kwarto nito. Pabalik-balik ang lakad ni Ninya sa loob ng kwarto. Nahihiya siyang kausapin ng asawa at plano niya sabihin ang totoo sa kanyang ama. What to do? What should I do? Paulit-ulit na tanong ng babae. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto ay pumasok na ang dalawang lalaki. Nakangiti ang ama nito at seryoso naman si Jaden. My lovely daughter is finally awake. Here, anak. Just one sign at iyong-iyo na ang mana mo, anak. Wika nandun. Hindi naman nakapagsalita ang babae. Hindi niya magawang magsaya, lalo pa at may malaki siyang problema. Kapag napasa akin na ang mana, aalis na si Jaden. Iiwan na niya ako at babalik na muli ako sa pagkadalaga. Ayoko, hindi ko ata kaya. Sa isip ni Ninya na nakatitig lamang sa papel na bitbit ng kanyang daddy. Iha, just sign this paper. Ulit nandun, napailing naman si Ninya. Daddy, no. Nagkamali ako. I deceive you, Dad. I'm sorry. Nagsimula ng umiyak si Ninya. Mabilis naman itong dinaluhan ni Jaden. Hey, tahan na. Tahan na. Wika ng lalaki. Hindi. Dad, you need to know my secret. Nagpakasal ako para makuha ko ang mana ko dahil iyon ang kondisyon mo. Pero na-realize ko na mali pala ang ginawa ko, Daddy. Dahil ang totoo ay mahal ko pala ang asawa ko. I can't accept or sign that paper, Dad. Dahil mawawala naman sa akin si Jaden. Wika ng babae. Hindi ako mawawala sa'yo, sweetie. Dahil alam na ng dad mo ang totoo. Kalmang wika ng lalaki. Nanlaki naman ang mata ni Ninya. Totoo, anak. Alam ko na ang lahat. I feel sorry sa pagsapak ko sa asawa mo dahil sobrang mahal pala nito ang anak ko. Now, I accept his apology at alam kong ganoon rin siya sa akin. Tama ka. Mali ang ginawa mong panlinlang sa akin, anak. Hindi yun mabuti. Pero lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante ay inamin natin ito. Napaiyak muli ang babae. Yakap-yakap niya ang asawa. Sorry, Jaden. Sorry. Pero di na kita pakakawalan pa. Mahal kita, Jaden. Kapag pinirmahan ko ang papel na yan, mawawala ka naman sa akin. Mas mahal kita, Ninya. Kagabi ko lang na-realize na mahal na pala kita matagal na. Kailangan niyong makasal muli dito sa ating bansa, iho.
Para naman makadalo ako for the first time sa kasal nyo. Wika nandon na ikinangiti ng dalawa. Hindi nagtagal ay ikinasal muli ang dalawa. Hindi alam ni Jayden na binili pala ni Ninya muli ang kanyang nabentang lupain pati na ang maisan. Hindi mabayaran ang tuwa na nararamdaman ng lalaki. Tingin niya ginabayan pa rin siya ng kanyang mga magulang dahil higit pa sa 1,000,000 ang natanggap niyang biyaya nang makilala ang asawang si Ninya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!